margarine, mozzarella cheese. Kumusta kayo mga idol? Kape tayo. Grabe, sobrang init na ngayon. Ang init ngayon sa umaga maalinsangan na mainit. Masama pag ganitong panahon, masama ito sa mga taong may high blood, may yung mga may nang maintenance. Kasi pag ganito pa lang sa umaga, na yun tawag dito, sa sobrang init, yung mga may sakit o kaya yung umiinom ng gamot maintenance, masama yun sa pakiramdam ganitong panahon. Di bali sa atin, medyo malakas pa tayo, malakas pa katawan natin, mga 50s pataas. Pag tulad ko, 49 na ako, sa sunod na taon 50 na rin ako, ilang buwan na lang 50 na ako. Pagka hindi ko iningatan yung sarili ko, baka umabot ako sa ganun. Ayoko mangyari yun. Dapat ingatan natin sarili natin para maalagaan natin yung mga pamilya natin na lalo na kung ikaw lang yung nasa bahay. Ang anak ko, 2 babae lang sila, kaya iingatan ko yung sarili ko para sa kanila, para maingatan ko rin sila. Kailangan mabantay natin sila 24/7 para malayo sila sa sakit, kapabayaan. Hindi pwede yung porque dadalawa lang yung anak mo, easy ka lang. Dapat hindi. Dapat kahit 2 lang sila at malalaki na, gagawin mo pa rin yung obligasyon mo. Hindi kahit malalaki na sila, asahan mo na sila kasi malalaki na sila. Hindi, ayokong gawin yung mga tulad ng nakikita ko sa ibang tao na mga bata pa lang yung mga anak nila, inuutos-utusan na, ginagawa ng katulong sa loob ng bahay. Kaya meron naman nakikita ko, hindi na pinag-aaral yung anak niya kasi ginagawa ng katulong, samantalang may kakayahan naman silang pag-aralin kasi ilan lang naman yung anak nila, 2 lang din naman. Sa akin ganoon din, 2 lang din sila, lalo't puro babae ang mga anak ko, kaya doble ang pag-iingat ko para hindi sila mahirapan. Sa mga nakikita ko, marami dito na yung kasing edad nila
kulang sa disiplina. Marami kami dito, magkakapitbahay kami, pero halos lahat ng kapitbahay ko mga Bisaya. Iilan lang kaming Bicolano dito. Kaya iba yung ugali namin, magkakaiba, pero kailangan mo magkasama para magkakasundo-sundo kayo. Yun nga lang, hindi porkit makikisama ka, kung anong yung gagawin nila, gagawin mo rin. Hindi. Mga karaman dito, mga lasanggero. Iba ako dun. Hindi ako ganun. Mula nung nag-asawa ako, tinigil ko na yung pagiging lasanggero ko. Tinigil ko na yung paninigarilyo ko. Kasi para malayo tayo sa sakit. Itong sasabihin ko sa inyo, ang paninigarilyo, sa paninigarilyo mo, yung edad mo nababa, automatic yun, ang edad mo mababawasan ng 10 taon kapag may sigarilyo ka. Ganon din pag lasanggero ka, baka hindi lang 10 taon mawawala sa'yo sa edad mo 20 taon pa. Kadalasang napapansin ko sa mga lasanggero ngayon, hindi na umaabot ng 60, natitigok na. Kasi nga masyadong napapabayaan yung sarili dahil sa pagiging lasanggero. Buti iniwasan ko yun. Sa sigarilyo naman, yung amo ko ang yaman-yaman noon sa Binakayan. Sa Binakayan, Kawit, Cavite. Ang yaman-yaman ng amo ko, pero dahil sa sigarilyo, wala pang 60 yata yung edad niya. Wala pa. Nasa 50 plus pa lang yun. Ang yaman-yaman on. Pero nung nagkasakit siya, nagkaroon siya ng cancer, dumating yung sakit niya sa cancer, stage 4 na, kaya hindi na nagamot. Umabot lang, dahil sa sigarilyo, pinahirapan sa nung sakit na yun. Walang nagawa yung pera niya, walang nagawa yung yaman niya. Kaya para sa akin, hanggat kaya natin, iwasan natin yung mga bisyo na nakakasama sa katawan. Ang bisyo ko talaga na hindi ko kayang iwasan, kain at kape. Yun, mahilig ako sa kape. Hindi ako gumagamit ng asukal sa kape, minsan lang, kasi ayoko magkaroon ng diabetes. Kasi ang mga magulang ko may diabetes, history ng diabetes yun, kaya ayoko magkaroon ng diabetes. Kaya hindi ako gumagamit ng asukal sa kape. Bihira ako uminom ng soft drinks. Kaya pero malakas ako sa kanin. Kaya hindi ako naggamit ng asukal sa kape kasi malakas ako sa kanin. Dito lang nangyari yun. Kasi nung sa Bicol ako, nung nagtatrabaho ako sa sarili namin lupa. Marami akong pananim nung nasa Bicol ako. Marami akong pananim. Pag nagtatanim ako ng kamuting kahoy, palay, saka kamuti, yung oraro, yung ubi, yun, marami. Saka yung
palibot ng bahay ko, yung palibot ng bahay namin, kahit wala pang usawa noon, lahat yung tinatamnan ko ng mga prutas tulad nung pomelo, rambutan, tapos marami pang iba. Ang mas paborito ko doon yung pili. Yun ang dinamihan kong tanim. Kasi ang pili, maraming mamunga, lumalaki siya ng puno. Tapos yung sa gulay naman, marami rin akong tanim na gulay, mga gabi, yung malunggay, yung bakod ng bahay namin, puro yung malunggay yan nakatusok, kaya halos puro malunggay yung bakod ng ano namin, saka katawan ng kamuting kahoy, tinusok ko patayo-tayo, kasi yung dahon noon ginugulay ko rin. Sarap yung gataan. Kung hindi ka marunong magluto noon, malalason ka. Kape tayo. Kaya sa probinsya masarap tumira, lalo na sa Bicol. Sariwang hangin dun, wala kang maamoy na mabahong kanal. Mapresko ang hangin. Ang palibot ng bahay mo puno ng saging na nahihinog na lang sa puno. Sarap kaya yung matamis yun eh. Tapos mahilig ako magtanim ng ampalaya, kalabasa, upo, yung umahaba na upo. Pagdating naman sa manok, marami akong manok. Naranasan ko anong mga 80s, mga 1985, mula 1980 hanggang 85, yung maliit pa ako noon, yung yung alaga naming manok, pupunta ang nanay ko sa bayan, sa sentro para mamili. Ang ginagawa niya, magdadala siya ng 3 manok. Yung 3 manok na yun, pagpapalitan niya ng 5 sardinas. Ang sardinas dun sa amin, ang pangalan Lunita, Star, tapos ano pa ba yun? Ang masarap, ang paborito namin sardinas dun yung Lunita. Masarap ang lasa. Ano naman yun? Sardinas ng Bicol. Hindi yun dito sa, hindi gawa dito sa Manila. Sa Bicol gawa yun. Sa Bicol masarap ang produkto, lalo na yung tinapa. Ang sarap. Ang tinapa dito ilang araw lang inuud na. Sa Bicol, ang tinapa sa Bicol, kahit abuti pa ng buwan, hindi inuud. Maganda ron. Kaya masasabi ko na masarap tumira sa probinsya. Malinis ang hangin. Uuwi nga ako dun sa pagpista sa amin. Susubukan ko umuwi kasi ilang taon na rin ako din nakakapasal ng Bicol. Ganito na lang. Ingat kayo guys.